Yo, what's up? Ako si Alan, isang overweight na cyclist na gustong maabot ng fitness goals sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Sa ride na to, aakit lang ako ng Cardona Rizal para kumuha ng 30 kilometers na pangdagdag sa distance ko for this week. Pero ang main topic ng video na to ay para ipakita ko sa inyo ang update about sa matrix na naiset ko noong day 1 ng video na to. So without further ado, simulan na natin. Itong clip na to ay nirecord ko noong June 1. Ito yung actual na physical appearance ko noong day 1 pa lamang. Nirecord ko din dito yung starting point ng timbang ko, which is 85.95 kilograms. Then kung maalala ninyo, ang naiset kong target distance for June is 400 kilometers. Bali yung dalawang matrix lang na yan ang naiset ko noong starting point. Itong susunod na table na ipapakita ko sa inyo ay mga data na na-record ko in a daily basis. Bali noong June 1, yan yung hala-hala ride ko. Nakakuha ko dyan ng 107 kilometers at ang timbang ko dyan is 85.95 kilograms. Tapos nasundan niyan ng June 3 na recovery ride naman with 16 kilometers. Mapapansin nyo na wala akong record na weight dyan dahil hindi naman ako araw-araw nagtitimbang noon. Then June 7 nasundan ulit ng 16 kilometers pero this time yung weight ko na is 85.15 kilograms. Dyan na nagsimula bumaba yung timbang ko. Pero nung June 8, nag-ride ako ng 29 kilometers at ang weight ko is 85.60 kilograms. Diba ang kulit? Noong June 7, 85.15 kilograms na ako. Tapos isang araw lang lumipas, tumaas ulit ang weight ko ng 85.60 kilograms. Pero hindi pa dyan natatapos kasi mas makulit pa dyan ngayong araw which is June 9 na nag-weight ako ng 84.30 kilograms. Bigla namang bumaba. So paano nangyari yon? Give you a background, nagtitimbang ako sa umaga, yung tipong kakagising ko lang tapos magtitimbang na agad ako. Bagong gising at wala pang kain. Mas preferred ko kasi yung ganun para at least very raw yung nare-record ko na weight. Hindi ko alam exactly kung ano nangyayari kung bakit taas baba yung timbang ko, pero ang tingin ko yung nabawas timbang ko is dahil yun sa water retention. Di ko na siguro ipapaliwanag yun ng details, pwede nyo naman i-google yun. Hindi rin naman kasi ako expert para ipaliwanag yan. Anyway, from 89.95 kilograms to 84.30 kilograms in 9 days, not bad para sa simula. For this coming week, bali nagdagdag ako ng items sa table ko. Dinagdag ko dito yung elevation gain, moving time, and yung more than 8 hours of sleep. Dinagdag ko ang mga yan para magkaroon pa ng context ang data na nire-record ko. Mas madaming nire-record na data, mas madaming pwedeng ma-discover na insight na pwedeng makatulong sa fitness goal ko. So to summarize the data for week 1 ng month of June, please see this table. From June 1 to June 9, may total distance ako na 169.68 kilometers. My elevation gains is 750 meters. My moving time is 11 hours and 21 minutes. And 8 out of 9 times ako nakakumpleto ng 8 hours of sleep. Importante ang complete sleeping hours para sa recovery ng katawan after the ride. And my current weight as of recording is 84.30 kg. So that's it. Masasabi ko na masaya naman ako sa ginagawa ko. At masasabi ko din na masaya din naman ako sa resulta. Pero hindi naman ako gano'n nagse-celebrate dahil alam ko na pwedeng mag-fluctuate yung timbang ko everyday. Anyway, kung umabot ka sa part ng video na to, ibig sabihin interested ka talaga sa ginagawa ko at sinusuportahan mo ako. Thank you very much ha. Pwede mo bang i-comment na ride safe sa comment section para naman mapasalamatan kita ng personal. Again, hanggang dito na lamang. Paalam.